Okay, para sa talakayan natin ngayon, mayroon tayong isang napakakaiba at personal na teolohiya at ang lahat ng to, isipin nyo ay nabuo mula lang sa dalawang misteryosong panaginip. Dalawang panaginip na punong-puno ng mga simbolo. So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, sa isang mensahe raw na parang galing sa itaas, na natanggap sa loob lang ng 10 minutong pag-idlip. Isang hamon na nagsasabing, sige, subukan mo mag-react para malaman mo kung sino ako. Ang tindi, di ba? Dito na tayo mag-uumpisa sa ating paglalakbay. Okay, so unahin natin yung unang panaginip. Ito raw parang isang banal na utos. Ang eksena, isang pasaway na bata, isang ama na parang frustrated na, at yung ating narrator na tila ba may mas mataas na otoritat. So ito na, nagsimula yung panaginip sa isang eksena na sigurado ako pamilyar sa ating lahat. May isang batang pasaway, sinubukan siyang ituwid pero syempre hindi yan magiging ganun kadali. Pero, heto na. Nung sinusubukan ng disiplinahin yung bata, biglang sumingit yung tatay niya. At ang nakakagulat, hindi para suportahan yung pagdidisiplina, kundi para pigilan pa ito. At dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Yung simpleng pagsasaway lang sana, naging mainit na debate dahil biglang sumigaw yung tatay. Walang nangangaral na libre. Wow! Bigla, hindi na ito tungkol sa bata, di ba? Tungkol na ito sa mismong konsepto ng ministeryo. Tapos, bilang sagot doon, may boses daw na dumagundong galing sa itaas. At ang tanong, bakit nagawa niyang mangaral na libre? Grabe! Ito na yung tanong na nasa sentro ng buong panaginip at direktang hinahamon nito yung isang pangkaraniwang gawain sa relihiyon. So ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng to? Ano yung aral sa likod ng panaginip na to? Tara, alamin natin kung ano ang interpretasyon mismo ng ating source. Okay, ito yung pinakapunto ng lahat. Ang pangangaral daw hindi yan isang propesyon na para lang sa iilan. Sabi dito, isa itong responsibilidad nating lahat. Tungkulin ng bawat isa sa atin na gabayan ng kapwa natin palayo sa mali o kapahamakan. So, napakalinaw na mensahe ng panaginip ayon sa ating source. Para siyang isang banal na utos, di ba? Na ang totoong ministeryo dapat nakabase sa totoong pagmamalasakit, hindi sa kung anong kikitain mo. Okay, tapos na tayo sa una. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang mensahe. At dito, mas lalong nagiging interesting. Gagamitin natin ang isang laro ng sugal para bigyan ng bagong kahulugan ang konsepto mismo ng kasalanan. So eto na yung pangalawang panaginip. Dito, ang eksena naman ay nasa isang kalye. May naglalaro ng Cara Cruz. Yung alam niyo yun, yung laro ng paghahagis ng barya, kung saan swertehan lang talaga. At ang focus ng pananginip sa isang simpleng kilos, dumudukot ng sariling pera mula sa bulsa para itaya. Mukhang simpleng aksyon lang pero may mas malalim palang kahulugan yan. Pero habang ginagawa niya yon, may tinatago pala siya sa likod niya at ito yung magiging susi sa lahat, yung magpapaintindi sa atin ng buong panaginip. Isang manok na panabong. So, naisip nyo na ba, bakit nga ba itinuturing na kasalanan yung pagsusugal? Well, merong isang medyo cynical pero interesting na sagot ang source natin dito. Sabi niya, madalas daw yung mga patakaran na yan hindi naman talaga tungkol sa moralidad. Minsan, para lang protektahan yung kita ng institusyon. Okay, so kung hindi pala kasalanan yung pagtaya gamit ang sarili mong pera, ano pala yung totoong kasalanan? At dito napapasok yung twist, yung pinaka-plot twist ng lahat. Ang tunay na kasalanan daw, ayon sa interpretasyon, hindi yung pagtaya. Ang tunay na kasalanan ay yung manok. At dito na talaga nabubuo yung pinaka-argumento niya. Binabago niya yung definition ng kasalanan. Sabi niya, hindi yan tungkol sa pagsusugal o pag-inom. Ang tunay na kasalanan ay yung anumang gawain na direktang nakakasakit sa iba, sa kapwa mo, tao man o hayop. Pananakit, panbuloko, pandaraya, yun. So ngayon, pag pinagsama na natin yung dalawang panaginip na yan, yung dalawang interpretasyon, nabubuo ang isang buong teolohiya. Isang teolohiya na napaka-personal at the same time, medyo critical sa organisadong relihiyon. Ang sabi ng source natin, ang tunay na pananampalataya, wala raw yan sa mga paderang relihiyon na sa tingin niya bigo namang pigilan ang lahat ng kasamaan at korupsyon. Saan daw ito matatagpuan? Nasa personal na desisyon ng bawat isa. Kaya sa uli, ang sukatan pala ng totoong pananampalataya ay napakasimple lang.
Ito, yung kabutihan ng puso mo. Yung pag-iiwas mo na makasakit ng kapwa. Yan daw ang tunay na pananampalataya kahit hindi mo pabanggitin ang pangalan ng Diyos. Isang pananampalatayang hindi na kailangan ng institusyon. Kaya heto ang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ang pananampalataya pala ay isang bagay na napaka-personal, ano na lang ang magiging papel ng mga institusyon at paano natin bubuuin yung ating mga komunidad sa isang mundo kung saan kanya-kanya na ang pananaw sa espiritualidad? Isang bagay na sulit pag-isipan.